Sa panalong itinala ng Gilas Pilipinas laban sa Vietnam, tila hindi pa rin kumbinsido si Coach Norman. Sa kanyang pahayag, idinaing nito ang kanilang depensa. Inamin naman ang coach ng Vietnam na nag-scout sila sa Gilas Pilipinas bago nila ito makaharap sa isang mainit na bakbakan. Scouting na posibleng mangyari ulit sakaling magharap sila sa December 18 kung kakayanin ng Vietnam ang Indonesia. At si Coach Tim Cone muling nagbigay ng pahayag tungkol sa panalong itinala ng Gilas Pilipinas sa SEA Games. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang bakbakan ng Gilas at Vietnam, kaagad nagbigay ng pahayag si Coach Norman at sa kabila ng panalong itinala, tila hindi kumbinsido ang Gilas tactician sa ipinakitang performance ng kanyang mga kasama. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Norman sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Ito yung isang panalo na pinaghirapan. Mahirap ang naging laro para sa amin at mahusay ding naglaro ang koponan ng Vietnamese. Nahihirapan na naman kami sa depensa at yun ang kailangan naming ayusin sa mga susunod na araw na ensayo. Well, lahat naman siguro mag-agree sa sinabi ni Coach Norman, di ba? Nahihirapan sila sa depensa. Noong unang dalawang quarter kasi, grabe yung pananalasa ng Vietnamese. Hindi nila mapigil ang birada, di ba? Buti na lang nagbago yung lahat sa mga sumunod na quarter at nanalo ang Gilas Pilipinas. Pero kung hindi talaga pumutok muli si Robert Bolick na may 13 points, si Matthew Wright na merong 14, si Jamie Malonzo na merong 10, si Boy Aram na merong 15 points at 5 rebounds, posibleng natalo talaga ang grupo ni Coach Norman. Okay, so siguro balikan natin ang sinabi niyang depensa. Dito sigurado pahihirapan sila ng Indonesia or ng Vietnam, alin man sa kanilang dalawa, di ba? Sila kasi maglalaban para makalaban ng Gilas sa susunod Sa December 18 po yan Kung hindi nila magagawa ng paraan ng mabagal nilang umpisa, tapos maluwag yung depensa, sasagasaan sila ng Indonesia or ng Vietnam, alin man sa kanila sa December 18. Yung Indonesia, matagal na silang banta sa Gilas Inagaw na nila ang corona bago pa muling maagaw ni Coach Chot Reyes noong 2023. Kaya sigurado tayo na determinado silang tanggalin sa trono ang grupo ni Coach Norman Black. Sa kaso naman ng Vietnam, nasa puso at isip nila yung paghihigante mga playoffs, yung pagbawi, di ba? Natalo sila sa unang laban dito sa 33rd SEA Games dito sa Gilas Kaya gagawin nila ang lahat ng paraan kung sila yung makakaharap ulit ng Gilas Pilipinas. Babaguhin nila yung strategy. Iiwan nila ang strategy na hindi gumana sa unang laban nila dito. Ipapasok nila yung bago para bokiyain ng Gilas Pilipinas. Sa madaling salita mga ka-playoffs, delikado ang Gilas alinman sa Indonesia at sa Vietnam. Habang tila nakapokus sa depensa ang magiging game plan ni Coach Norman, inamin naman ni Coach Matt Van Pelt ng Vietnam na nag-scout siya sa Gilas Pilipinas. Pag-scout na walang dudang pinakinabangan nila nang makaharap ang grupo ni Coach Norman sa kabila ng pagkatalo. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Matt sa report ng Philstar sa philstar.com. Pinanood ko yung laro sa pagitan ng Malaysia at ng Pilipinas, pero mas nakatun yun sa pagkilala sa mga player at sa kanilang mga galaw. Kaya nagkaroon kami ng scouting report at ipinakita sa mga players sa video ang lahat ng 12 manlalaro. Nang makilala na namin ang mga players, mas nakapokus na kami sa mga bagay na kailangan namin pang pagbutihin. Obviously, nagamit nila ng mabuti yung pag-scout sa Gilas Pilipinas mga playoffs. Tinambakan kasi nila ng 14 bago pa nakabawi ang Gilas Pilipinas dun Maganda yung opensiba nila. Yung mga tres pumapasok talaga, di ba? Medyo kinapos na lang talaga sila sa dulo kasi nga agresibo na yung galaw ng grupo ni Coach Norman sa mga sumunod na quarter. Unang pag-scout pa lang yan mga ka-playoffs at posibleng gawin nila ulit yan kung sila yung siswertehen na makaharap ng Gilas Pilipinas again sa December 18 po yan kung matatalo nila ang Indonesia. Kitang-kita yung motivation nila kahapon versus Gilas At dahil dyan, kakailanganin ng grupo ni Coach Norman ng isang matinding paghahanda sa susunod nilang laban doon. In fairness naman sa Gilas kinakapapa nila talaga yung isa't isa dyan. Wala pa yung chemistry na dapat andun sa kanila para maipanalo yung bawat laban, di ba? Hilaw na hilaw sila sa practice. Kaya maiintindihan mo talaga ang pinanggagalingan ni Coach Norman nang sabihin niya na hindi maganda yung kanilang depensa. Kulang sa practice, pinagsama-sama lang sila ilang araw bago tumulak sa Thailand dahil sa pabago-bagong rule na gagamitin. Sa ganung aspeto, sasaluduhan mo naman talaga sila, di ba? Nawalis nila yung Malaysia at Vietnam. Yung iba sasabihin, mahina yung dalawang team kaya kayang-kayang manalo ng hanay ni Coach Norman. Para naman sa akin, hindi ganun yung kaso. Yung Vietnam kasi, kung hindi pumasok yung mga birada ng Gilas, sigurado may kinalagyan sila dyan kahapon. Lahat sila nagpa-practice, kaya lahat sila may kakayahang manalo. Samantala, hindi naman nakaligtas sa mapanuring mata ni Coach Tim ang panalong itinala ng grupo sa SEA Games. Kaagad nitong pinapurihan ng hanay
kasabay ng paghahalintulad sa nangyari sa kanilang grupo sa Asian Games kung saan nila kinuha ang gold medal. Narito ang kanyang mensahe. Tutukan natin si Coach Tim sa kanyang official X or Twitter account. Magulo ang pagkuha ng mga player, may mga late na dumarating sa ensayo, walang practice games, pero nakakahanap pa rin ng paraan para manalo. Katulad ng huling Asian Games. Congrats Gilas, tuloy lang ang laban. Nasa likod mo kami lahat, Coach Norman. Well, congrats talaga sa Gilas Pilipinas mga playoffs. Nahirapan sila pero nanalo pa rin, di ba? Nahirapang makakuha ng players, kulang na kulang sa practice, pero nagtala ng 2-0 dito sa Asian Games. Achievement naman talaga yon. Actually, nagpapakita lang ng suporta si Coach Tim Cone sa grupo eh. Pero para naman sa ating mga kababayan, mali daw ang sinabi ni Coach Tim. Unang-una daw kasi, iba raw ang hanay nila sa Asian Games. Meron daw kasi siyang naturalize, si Justin, and of course si Ange Kwame. Habang dito sa Thailand, sa SEA Games, wala kahit isang naturalize. Yan yung point ng ating mga kababayan. Anyway, pinapakita lang siguro dito yung determination ng Pilipinas. Kaya meron kang naturalize or wala, kinakaya nilang manalo. At malaking bagay po yun ha. Mas nagpapatibay ng estado ng Pilipinas yun sa larangan ng basketball. Ang mas mabuti siguro is abangan natin kung ano ang susunod na hakbang ni Coach Norman kapag nakaharap na ng Gilas alinman sa Vietnam at Indonesia sa December 18. Kapanapanabik po yan. So guys, maraming salamat.